Sanay na tayong ituring na karaniwan at malinaw ang oras. Dumadaloy ito, segundo kada segundo at taon kada taon. Pero kapag nag-isip ka ng mas malalim, kahit kaunti lang, maaring magsimulang magbago ng kaunti ang nakasanayang pananaw. Ano nga ba talaga ang oras? Posible ba itong pabagalin? At ang pinakamahalaga, maaari ba natin itong dayain? Dahil ayon sa makabagong pisika, ang paglalakbay sa inaharap ay hindi katang-isip kundi resulta ng mga batas ng universo. Grabitasyon, bilis ng liwanag, pagbaluktot ng espasyo, lahat ng ito ay nakakaapekto na sa takbuhan ng oras ngayon pa lang. Ngunit kapag lumampas tayo sa hangganan ng daigdig, mas kakaiba ang larawan. Saan nagtatapos ang atmosfera at nagsisimula ang kalawakan? Nakarating na ba ang tao sa tunay na walang laman na espasyo? At anong mga lihim ang itinatago ng mga higante ng sistemang solar mula sa Jupiter hanggang sa mga nagyeyelong buwan nito? Ngayon, pupunta tayo sa lugar na hindi na gumagana ang nakasanayang pananaw. Pag-uusapan natin ang oras bilang isang dimensyon, ang kalawakan na walang malinaw na hangganan, at ang mga misyon na unti-unting binabago ang ating pag-unawa sa universo. Alam ko kung anong oras hanggat hindi ko ito pinag-iisipan. Marahil, ang siping ito mula sa pilosopong si San Agustin na namuhay mahigit 1,500 taon nang nakalipas ay maaari pa ring ituring na napapanahon na yon. Paano kung isipin natin ang paglalakbay sa oras at hindi ang nakasanayan natin? Ang paglipas mula pagkabata hanggang pagtanda at ang mga tunay na paglalakbay sa hinaharap o nakaraan. Iyan talaga ang gusto natin at yan din ang talagang mahirap isipin na mangyayari sa totoong buhay. Patuloy na pinagtatalunan ang pagbabalik sa nakaraan. Hindi tinatanggi ng agham ang posibilidad ng pagpunta sa hinaharap. Pero paano ito magagawa? Fizika. Ang oras bilang ikaapat, simpleng dimensyon. Lahat sa ating realidad ay may patutunguhan sa hinaharap, 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 sa hinaharap, 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 sa hinaharap, sa hinaharap, 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 sa hinaharap, 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 hinaharap sa. Ang paggamit ng minuto, oras o araw sa pagsukat ng oras ay hindi nangangahulugang pare-pareho ang bilis nito. Maaring ihambing ito sa agos ng ilog. Ang tubig sa ilog ay gumagalaw ng may iba't ibang bilis sa iba't ibang bahagi gaya ng maelap na oras. Ngunit sa relatibidad na ito, nakatago ang susi sa paglalakbay sa ikaapat na dimensyon. Ang dakilang Albert Einstein ay nagpalagay na ang oras ay maaring pabagalin ng materya. At tama siya. Mas bumabagal ang oras sa paligid ng mas mabigat na bagay. Ang ebidensya nito ay mga GPS satellite na lumilipad sa itaas natin. Sa bawat isa sa mga satellite, merong napakatumpak na orasan na araw-araw ay nauuna ng 1/4 bilyong bahagi ng segundo, pero syempre, inaayos ito araw-araw. Hindi ito dahil sira ang orasan. Dahil sa masa ng daigdig, mas mabagal ang oras dito kaysa sa orbita. Ngayon, isipin mo ang pinakamakapangyarihang likas na time machine na kasing bigat ng ilang milyong araw. Alam mo na, ang tinutukoy ko ay itim na butas. Kinuwenta ni Stephen Hawking na kung maglalagay ng sasakyang pangkalawakan na may tao sa tamang orbit malapit sa itim na butas sa gitna ng ating galaksya, babagal ng 2 beses ang oras para sa mga tao roon. Kung sila ay gagalaw sa orbitang iyon sa loob ng 5 taon, 10 taon na ang lilipas sa daigdig. Ibig sabihin, pagbalik ng crew sa daigdig ng hinaharap, mas matanda ng 5 taon ang dati nilang mga kaedad. Ganyan ang paglalakbay sa kalawakan at panahon. Susi rin sa pag-abot ng hinaharap ang bilis ng paggalaw mo. Kung gumalaw ka ng malapit sa bilis ng liwanag, tiyak na makakarating ka sa hinaharap. Para maintindihan ito, si Stephen Hawking ay nag-isip ng napakabilis na tren na parang tunay na time machine para sa mga pasahero. Maglalagay tayo ng tren na iikot sa mundo. Ang tren ay iikot ng paulit-ulit habang patuloy na bumibilis ang takbo nito. Alam nating hindi kayang abutin ang bilis ng liwanag dahil sa batas ng pisika, pero maaari siyang makalapit dito. Ngayon, umiikot na ang tren natin ng 7 beses bawat segundo. At pagbalik ng mga pasahero sa bahay, makalipas ang 1 linggo, makikita nila na sa daigdig ay hindi lang 2 linggo, hindi rin 1 buwan, kundi 100 taon na ang lumipas.
Sa ganitong sitwasyon, mas mabagal ang oras para sa mga manlalakbay kaysa sa nasa orbit ng itim na butas. Bakit ito bumabagal? Ito ang tinatawag na proteksyon ng bilis. Kung may pasahero na biglang tumakbo ng mabilis kasabay ng tren para lampasan o habulin ng liwanag, tiyak na mabibigo siya. Palaging pinapabagal ng batas ng kalikasan ang oras para maprotektahan ang itinakdang bilis. Sa totoo lang, alam niyo lahat ang katulad ng tren na yon. Large Hadron Collider. Doon mismo natuklasan ng mga siyentipiko na bumabagal ang oras para sa mga bagay na gumagalaw sa bilis na 79% ng bilis ng liwanag. Ang mga pimeson ay mga partikula na mabilis masira. Sobrang bilis pa nga. Umiira lang sila ng 25 bilyong bahagi ng isang segundo. Pero kapag pinapabilis sila sa bilis na alam na natin, tumatagal sila ng 30 beses kaysa dati. May isa pang katotohanan ng pabor sa realidad ng paglalakbay sa hinaharap. Ang paglalakbay sa nakaraan, gaya ng nabanggit, ay hindi pa posible ngayon. Ang isipin pa lang ito ay nagdudulot na ng maraming paradox. Kaugnay ito sa katotohanan sa kwentong ito, ang epekto ay mauuna kaysa sa sanhi na tila imposibleng mangyari. Ayon sa teorya ng multiverso, pwede kang bumalik sa nakaraan pero sa parallel na universo lang. Sa ganitong kaso, ang iyong mga aksyon ay hindi makakaapekto sa iyo sa iyong orihinal na universo. Hindi ka na talaga makakabalik doon. Lahat tayo ay nangangarap matuklasan ang mga lihim nito at magkaroon ng kapangyarihan sa oras na madalas ay tila walang awa. Noong 2014, batay sa mga siyentipikong pag-aaral ng kilalang pisiko na si Kip Thorne, ay ginawa ang kamanghamanghang science fiction na pelikula na Interstellar. Sa pelikula, ipinakita ng magkapatid na Nolan kung paano maaaring magmukha ang ikalimang dimensyon at paglalakbay sa panahon. Nagawa ba nilang muling likayin sa siyentipikong paraan ang mga bagay na hindi pa natin nakita? Ano ang alam natin tungkol sa mga dimensyon ng ating universo? Sa kasalukuyan, ang pinakamatatag sa theoretical na pisika ay ang M-theory na siya namang manifestasyon ng string theory. Ipinapalagay ng M-teorya na mayroong kabuuang 11 dimensyon. Bukod pa rito, mayroong tinatawag na F-teorya na mayroong 12 dimensyon kung saan dalawa rito ay temporal o may kinalaman sa oras. Sa ngayon, 4 pa lang ang nararamdaman natin. Ang nakasanayan nating 3-dimensional na espasyo ay parang gumagalaw sa isang linya at sa isang direksyon lamang. Ang linyang ito ang tinatawag nating oras, ang ika-4 na dimensyon para sa atin. Tawagin natin itong linya ng buhay kung saan tayo ay gumagalaw lamang mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Kung para sa pagpapalinaw ay kunin natin. Мяч в состоянии покоя. Para sa 2-dimensional na espasyo, ito ay bilog. Para sa 1-dimensional, ito ay linya. Para sa 3-dimensional, ito ay esfera o yung mismong bola. Sa 4 na dimensional na espasyo, ang parehong tumatalong bola ay lumilika ng hugis tubo na may mga gilid na kalahating esfera sa paggalaw nito. Ibig sabihin, sa 4 na dimensional na espasyo, ang bola ay isang tubo at ang esfera ay 3-dimensional na proyeksyon ng 4 na dimensional na hugis na ito. Pero ano ang mangyayari kung makita natin ika-5 dimensyon? Sa Interstellar, ipinakita sa atin ang bersyon ng ika-5 dimensyon ayon sa imahinasyon ng mga gumawa ng pelikula. Isang kakaibang hypercube ito na binubuo ng napakaraming kwarto ng anak na babae ng pangunahing tauhan. Ang bawat kwarto ay kumakatawan sa isang 3-dimensional na espasyo sa kahit anong sandali ng pag-iral nito. Ang bida ay kumukonekta sa anak niyang babae sa nakaraan gamit ang gravitational anomalies. Ang ganitong pananaw ay hindi sumasalungat sa mga siyentipikong pagbabago. Ang ika-5 dimensyon ay matatawag na plane na may mas mataas na antas na binubuo ng lahat ng hiwalay na sangay mula sa mga linya ng buhay, ibig sabihin lahat ng posibleng pangyayari. Kung totoo ang ideya ng walang hanggang paralel na realidad, sa ika-5 dimensyon makikita natin ang lahat ng linya ng posibleng realidad na umaabot sa walang hanggang direksyon. Mahirap isipin kung paano mangyayari ang ganito. Maaaring may mga nilalang na may kakayahan sa ika-5 dimensyon. Paano kaya ang itsura ng buhay nila? Malamang ang mga batas ng pisika dito ay gagana sa ibang paraan. Sa ika-5 dimensyon, dapat bumaluktot ang 4-dimensional spacetime para mapalapit ang 2 punto sa isang linya.
Nangyayari ang pagbaluktot ng space-time continuum na kung wala ito, hindi posible ang paglalakbay sa oras. Masasabi ng tiyak na para sa mga nilalang na may access sa ibang dimensyon, iba ang kahulugan ng oras. Ang Interstellar ay nagpakita ng magandang biswalisasyon ng mga bagay na ngayon ay pinag-aaralan pa lang ng siyentipiko. Hindi pa naranasan ng sangkatauhan ang lagpas sa apat na ito. Sigurado ako rito. Maari nating sabihing hindi ang mga pelikula ang unang nagpakita ng ikalimang dimensyon at grabidad na tumatawid sa oras, na talagang nagpapamangha sa atin dahil ang tao ay hindi pa kayang makaranas ng ganitong bagay. Paano kung ganito talaga ang itsura ng lahat? Paano natin malalaman? Ang ganitong pelikula ay nagpapaisip, nagtatanong at nagpapa-interes sa agham na lubos naming ikinatutuwa. Wala pang sinuman ang nakapunta sa kalawakan. Anong masasabi mo tungkol dito? Sa iyong isipan na yon, dumaraan si Yuri Gagarin sa rocket at sumisigaw ng "Tara na!" Pakikalmahin mo ang iyong imahinasyon. Hindi naman ganun kasyemple ang lahat. Hindi ito tungkol sa lunar conspiracy, kung saan naniniwala ang ilang tao na peke ang programang Apollo ng Amerika. Simulan sa pag-alala sa high school na aralin sa geografiya, lalo na sa atmosfera ng daigdig. Alalahanin mo kung ano-anong mga layer ang bumubuo sa hindi nakikitang balot ng mundo simula sa troposphere. Ito ang ating tahanan na nagtatapos sa pagitan ng 8 hanggang 18 kilometro depende sa latitude. Dito mismo nabubuo ang mga bagyo at anticyclone, pati na rin ang kilalang atmospheric turbulence na kinatatakutan ng mga taong unang sumasakay sa eroplano. Ang susunod na layer ay ang stratosphere na namamayani mula 11 hanggang 50 kilometro ang taas. Noong ika-19 na siglo maling inisip ng mga siyentipiko na dito nagtatapos ang atmosfera ng mundo. Ang mga temperatura sa stratosphere ay nakakagising, mga -55 degrees Celsius. Alalahanin ang nakakagulat na mga eksena mula sa paliparan ng Kabul. Kita na walang pag-asang mabuhay ang mga desperadong umakyat sa fuselage ng eroplano. Matatagpuan sa stratosphere ang ozone layer na panangga ng planeta laban sa nakamamatay na solar radiation. At narito naman ang mesosphere na matatagpuan sa taas na mula 50 hanggang 70 kilometro. Ayon sa bagong datos, ito raw ang huling bahagi ng atmosfera na naghihiwalay sa daigdig at kalawakan. Totoo kaya ito? Ang totoo, hindi lubos na tama ang pahayag na ito. Isa lamang itong hangganan na tumutukoy sa pagkakaiba ng mga paraan ng paglipad. Hanggang 100 kilometro kaya pang gumalaw dahil sa hangin. Pero lampas dito, sasakyang pangkalawakan lang ang makakalipad. Ibig sabihin, walang tiyak na hangganan kung saan nagtatapos ang atmosfera ng daigdig at nagsisimula ang kalawakan. Kaya bawat isa ay may sariling desisyon. Ibig sabihin ba nito na hindi talaga nakarating sa kalawakan sina Richard Branson o Jeff Bezos? Oo, nagkaroon lang sila ng isang napakamahal na pleasure flight sa paligid ng planeta natin. Pero hayaan na lang natin ang mga multibilyonaryo sa kanilang moral na problema at tayo ay aakyat pa ng mas mataas. Sa bahagi ng atmosfera na nababalot ng katahimikan, dito ang mga molekula ay literal na naghahabulan. Ano na ba ang tawag sa bahaging ito? Ang pangalan nito ay thermosfera. Hindi na nakapagtataka kung bakit dito naninirahan ang mainit at makulay na aurora. Siya nga pala, nalampasan natin ang Kármán line na nasa taas na 100 kilometro mula sa lupa, itinuturing ng iba bilang hangganan ng atmosfera ng mundo. Атмосферой и открытым космосом. Dito rin matatagpuan ang pinakamataas na hangganan ng mga bansa sa mundo. Paglampas sa Kármán line, nagiging sobrang nipis ng atmosfera kaya nawawala na ang kakayahan ng aerodynamicong eroplano at ang bilis na kailangan para makalika ng lift ay nagsisimula ng lumampas sa unang kosmikong bilis. Ibig sabihin, 7.71 kilometro bawat segundo. Ito ang tinutukoy natin kanina. Ang ganitong paghahati ng mga layer ay mas bagay hindi para tukuyin ang hangganan ng kalawakan, kundi para pumili ng paraan ng paglalakbay. Gayunpaman, ang pag-abot sa Kármán line ang pangunahing batayan para kilalanin ang isang paglipad bilang paglipad sa kalawakan. Siya nga pala, ang mga unang tumawid sa imahinaryong linyang ito ay ang mga Aleman na ballistic missile na V2 na ginawa ng henyong si Wernher von Braun. Bumalik tayo sa thermosfera o umakyat ng kaunti sa taas ng Kármán line.
Bagaman kung tutuusin, nagsisimula ang bahaging ito sa taas na 80 hanggang 70 kilometro. Ang itaas na hangganan ng termospera ay nagtatapos pagkatapos lampasan ng 700 hanggang 800 kilometro marka. Sa kakaiba at halos tahimik na mundong ito, tanging balistiko na trajektorya lang ang paraan ng paglipad. Dito rin makikita ang sinturon ng radyasyon na delikado sa kalusugan ng tao. Ang mga temperatura sa termospera ay nag-iiba mula -73 hanggang +1,700 degrees. Huwag magtaka, tandaan ang pangalan ng layer na ito. Bakit nga ba mainit sa termospera? Para masagot ito, tandaan ang mga pangunahing batas ng pisika. Mas mabilis gumalaw ang particle, mas maraming enerhiya ang nailalabas, at mas mainit. Pero ano ba ang dahilan ng pagbilis o pag-init ng mga particle na ito? Ultraviolet at X-ray na sinag ang sanhi dahil kapag tumama ito sa kaanting molekula ng hangin, parang sinisipa at pinapabilis ang mga ito ng sobra. Sa kabila nito, kung mapunta ka sa ganong hindi magiliw na lugar, mararamdaman mo hindi ang matinding init kundi ang matinding lamig. Kahit malaki ang enerhiya ng mga particle, sobrang kaunti nila rito kaya maliit ang tsansang magtagpo kayo. Gayunpaman, sapat ang dami ng high-speed na particle para magpabagsak ng mga istasyon sa kalawakan. Sabi nga, ang patak ng tubig ay nakakaukit ng bato. Kaya saan nga ba talaga nagsisimula ang kalawakan, yung tunay at walang hangin? Parang andyan na nga sa exospera kung saan namamatay ang mga aurora at naghahari ang ganap na kawalan. Ito ang itaas na bahagi ng termospera na sa taas ng mga 1,000 kilometro mula sa dagat. Ang gas dito ay sobrang nipis at unti-unting tumatakas papunta sa interplanetaryong kalawakan. Ibig sabihin, nakakaroon ng tinatawag na dissipation o bahagyang pagkawala ng atmosfera ng planeta. Sa taas na 3,200 kilometro, ang exospera ay sumasama na sa vacuum ng kalawakan na hindi rin lubos na walang laman dahil mayroon itong mga atom ng hydrogen. Anong klaseng kalawakan yan? Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Sa mga nabanggit na taas, naroon ang isa pang panangga ng daigdig na sumasalo sa pinakamapanganib na ultraviolet na radiation at ikinukulong ito na parang nasa selda ng bilangguan. Kaya naman ang matagal na pananatili isang ganan na lampas 500,000 kilometro ay posible lang kung patay ka na at walang pakialam na umiikot sa kalawakan. Pero ang mapanganib na ultraviolet mula sa araw ay hindi lang ang tanging naninirahan sa exospera. Tulad ng nabanggit, ang espasyong ito ay puno ng mga atomo ng hydrogen at helium dahil ang magagaan na gas ay umaakyat parang singaw mula sa kumukulong kaldero. Ang exospera, para sa matatapang, ay tinatawag na lagusan sa pagitan ng mundo at kalawakan. Kakaunti lang ang partikulo rito pero napakabilis nilang lumilipad. Minsan ay umaabot sa escape velocity, higit sa 11 kilometro bawat segundo. Dahil dito, nakakagalaw ang mga molekula ng libu-libong kilometro bago sila magtagpo ng iba pang molekula. Uulitin natin ang tanong, saan nga ba nagtatapos ang exospera at nagsisimula ang kalawakan? Madalas binabanggit sa aklat aralin ang 10,000 kilometro pero sa technical na usapan, walang tiyak na hangganan. Sino nga ba ang naging unang tao na lumampas sa hangganan ng atmosfera ng mundo at nagpunta sa kalawakan? Si Yuri Alexeyevich Gagarin, sabay-sabay ninyong isasagot at magkakamali kayo dahil tumawid lang siya sa Kármán line na nasa taas na 100 kilometro. Hindi nito binabawasan ang kanyang nagawa o ginagawang hindi gaanong makasaysayan ang pangyayari. Patuloy na umaabot ang atmosfera ng mundo sa mas mataas na bahagi. Mayroon pa ring partikula ng hydrogen at helium na natatagpuan kahit sa buwan. Pakinggan kung paano umiiyak ang mga NASA specialist na naglunsad ng Apollo program. Ibig sabihin ba nito na noong Hulyo 20, 1969 sina Neil Armstrong at Edwin Aldrin na nakarating sa buwan at di umano'y nagwagi sa karera patungong buwan ay hindi talaga nakarating sa bukas na kalawakan? Nakakagulat talaga, wala na akong masabi. Kung susuriin ng mabuti ang tanong, ang Geocorona, ang lugar kung saan umaabot ang impluwensya ng daigdig, ay matatagpuan sa layong 600 at 30,000 kilometro mula sa planeta. Ibig sabihin, ang buwan na nasa layong 384,000 kilometro mula sa atin ay kabilang din sa espasyong ito. O ilang kamangamangang tuklas ang inihahanda ng kaliwanagan ng isipan. Ibig sabihin, wala pang tao ang umalis sa ating planeta at nakarating sa bukas na kalawakan.
Ibig sabihin, ang mga unang ganitong astronaut ang magiging kolonisador ng Mars. Para sa iba, hindi ito magandang balita. Para sa iba, ito ay dahilan upang isiping mas malawak ang ating atmosfera kaysa sa inaakala natin. Mag-subscribe kayo sa Hubble Channel, i-like, pindutin ang kampanilya at ibahagi ang video sa mga kaibigan. Kapag ibinabahagi mo ang impormasyon, ito ay dumadami. Tandaan ninyo ito. Sa panahon ng pag-unlad sa kalawakan, malaki ang tagumpay ng sangkatauhan. Ngayon, nawala na sa sistemang solar ang pagiging isang hindi pa natutuklasang lokasyon. Maraming mga probe mula sa daigdig ang tiyak na naglalakbay sa kalawakan nito, bumibisita sa mga planeta o dumadaan na malapit sa mga ito. Napansin din si Jupiter, ang pinakamalapit nating higanteng planeta. Sa kasamaang palad, hindi nagawa ang paglapag sa ibabaw nito. Imposible yon. Dahil wala talagang ibabaw ang katawang langit. Sa makatuwid, ang mga misyon ay nahati sa orbital, atmospheric at flyby. Kasama sa huli ang mga misyon na kailangan dumaan ng sasakyang pangkalawakan malapit sa planeta. Pinakamarami ngayon ang ganitong misyon, 7 lahat. Maraming pagsubok ang pag-aaral sa Jupiter. Delikado ang matitinding atake ng radyasyon mula sa pabago-bagong higante. Kaya naman napakaingat sa pag-equip ng mga probe. Ang unang nag-explore sa higante ng sistemang solar ay ang probe na Pioneer 10. Siya ang unang lumapit sa Jupiter. Kalaunan, batay sa mga aberyang naranasan habang gumagana ang probe, itinama ng mga taga-disenyo ang mga pagkakamaling yon sa paggawa ng mga susunod na aparato. Ano ang natuklasan ni Pioneer 10 sa Jupiter at sa paligid nito? Pinanindigan talaga ng probe ang pangalan nito. Si Pioneer 10 na lumipad malapit sa planeta noong 1973, ang unang lumapit sa mga buwan ni Galileo at kumuha ng malalaking larawan ng mga ito na hindi pa nagagawa noon. Bahagyang pinag-aralan ng probe ang upper layer ng atmosfera ng Jupiter at natuklasan ng malalakas nitong magnetic at radiation belts. Pagkaraan ng 1 taon, ipinagpatuloy ni Pioneer 11 ang gawain. Ang susunod na henerasyon ng aparato na nagtagumpay sa bagay na matagal nang pinapangarap ng mga astronomo ng daigdig sa loob ng maraming siglo. Habang lumilipad sa taas na 34,000 kilometro sa ibabaw ng mga ulap ng Jupiter, kinunan niya ng larawan ang malaking pulang batik na nagbigay daan upang makita ng detalyado ang dambuhalang ipo-ipo. Bagyong umiihip sa planeta sa loob ng 350 taon. Ganito na katagal itong minamasdan ng mga siyentipiko. Unti-unting lumiliit ang bagyo. Pero sa gitna ng ipo-ipo, kasya pa rin ang 2 hanggang 3 planeta na kasing laki ng daigdig o 7 hanggang 8 Mercury. Ang bilis ng hangin sa loob ng bagyo ay umaabot ng 500 km/h. Ang matatag na pulang kulay ng formasong ito ay dahil sa posporo sa atmosfera. Bukod sa mga background, minanmanan ng Pioneer 11 ang polar na bahagi ng higante at tinukoy ang masa ng buwan nitong si Callisto. Pagkatapos nito, bahagyang pinag-aralan ang Jupiter ng Voyager 1. Kahit saglit lang na natili malapit sa planeta, pinagmasdan ng aparato ang mga singsing, buwan at nadagdagan ang datos sa radiation shield ng Jupiter. Kung hindi dahil sa 2 Voyager, hindi malalaman ng mundo na may singsing ang higante kahit hindi kasing enggrande ng sa Saturn.
Unang natuklasan ng mga aparato ang matinding aktibidad ng bulkan sa Io. Dati akala ay sa daigdig lang ito makikita. Pinakamalada, ipinakita ng datos at larawan ng Voyager na posibleng may malaking karagatan sa ilalim ng yelo ng Europa, buwan ng Jupiter, na maaaring tirahan ng mga nilalang. Noong 2000, dumaan malapit sa higanteng gas ang probe na Cassini na maging tanyag dahil nagpadala ito sa daigdig ng mahigit 26,000 dekalidad at detalyadong mga larawan ng higante. Dahil dito, naobserbahan ng mga siyentipiko ang mga bagay na may lapad hanggang 60 kilometro. Ang pinakasikat na larawan ay ng polo ng Jupiter. Dati, walang probe na nakakuha ng ganito ang kagandang larawan. Noong 2007, nagkaroon ng transit flight malapit sa Jupiter ang spacecraft na New Horizons na patungo sa Pluto. Sinuri ng probe ang maliit na pulang batik kasama ng ibang obserbasyon. Ang ipo-ipo ay kamukha ng malaking pulang batik sa kulay at katangian. Napag-alaman na sa atmosfera ng Jupiter, madami talagang ganitong bagyo. Totoo, hindi kasing laki o epic ng iba. Sa orbital na misyon, 2 pa lang ang nagawa. Sa tulong ng mga probe na Galileo at Juno. Ang una ay pumasok sa orbit ng Jupiter noong Disyembre 1955 at nanatili doon ng 7 taon. Pagkatapos, bumagsak ito sa planeta at nadurog ng higanteng atmosfera. Ang pangunahing pangyayari na nakita ng sondang iyon ay ang pagbagsak ng kometang Shoemaker-Levy 9 na nangyari noong 1974. Hindi naging posible ang pagmamasid sa banggaan ng mga bagay mula sa lupa. Dahil dito, mas mahalaga ang mga litrato mula sa kamera ng Galileo. Nakita ng sonda kung paanong mula ika-12 hanggang ika-22 ng Hulyo, lumubog sa atmosfera ng Jupiter ang mga piraso ng nagyayelong bisita mula kalawakan. Ang temperatura ng nag-aapoy na bola na tumaas dahil sa pagsabog ay umabot sa 23,726 degrees Celsius. Kahit sa itaas na bahagi ng atmosfera ng higante, hindi lalampas sa -140 ang temperatura. Ang usok mula sa pagsabog mula sa banggaan ng mga piraso ng kometa ay mabilis na umabot sa taas na 3,000 kilometro. Ito ang unang banggaan ng mga bagay na naobserbahan sa labas ng mundo. Isa pa sa mga gawain ng kanilang sunda na ginawa rin sa unang pagkakataon ay ang pagpapadala ng aparato para pag-aralan ng atmosfera ng Jupiter. Halos 1 oras na bumaba ang sonda papalapit sa likidong ibabaw ng higante hanggang masira ito matapos lampasan ng 156 na kilometro ng kumukulong mga patong. Sa panahong iyon, tiniis ng kagamitan ang matitinding puwersa. Hindi kapani-paniwalang init na umaabot sa 150 degrees at presyur na 22 beses na mas mataas kaysa sa mundo. Sa huli, yun din ang naging sani ng pagkasira ng sonda matapos ang 57 minutong paglipad. Pagkatapos, malamang na unti-unting sumingaw ang aparato sa mas maiinit na mga bahagi. Pagkalipas ng ilang panahon, sinapit din ng Galileo ang kapalaran ng kanyang nilikha. Sa ngayon, ito pa lang ang nag-iisang paglusong sa atmosfera ng Jupiter kaya napakahalaga ng mga nakuhang datos. Sa kasalukuyan, mula pa noong 2016 umiikot sa orbit ng Jupiter ang nag-iisang Juno. Kawili-wiling katotohanan. Noong papalapit sa planeta upang bumagal at makapasok sa pinakamababang orbit, 200 километров над верхним слоем облаков. nagbuga ng apoy ang sasakyan ng 30 minuto.
Susubukan ng probe na alamin kung may batong core ang planeta at kung gaano karaming tubig ang nasa atmosfera ng Jupiter. Umaasa ang mga siyentipiko na maintindihan nila ang pinagmulan ng higante gamit ang datos. Sa hinaharap, lilipad ang mga sasakyang may tao papuntang Jupiter at bibisita sa Callisto, ang buwan na may pinakamababang nakamamatay na radyasyon mula sa higante. Bakit hindi sa Europa? Kulang ang technical na kagamitan natin upang mabutas ang yelo at hindi sapat ang simpleng proteksyon para mailigtas ang mga astronaut sa 540 rem na nakamamatay na radyasyon. Para sa paghahambing, sa daigdig, ang bilang na ito ay mga 0.07 rem lamang. Namumuhay tayo sa panahon ng mahahalagang tuklas at technological na tagumpay na sadyang nakagagalak. Nagiging masikip na ang planeta para sa sangkatauhan, kaya naghahanap ang mga siyentipiko ng ibang lugar na matitirhan. Tayo ay nanonood na lang na may paghanga o pagdududa sa paghubog ng kasaysayan. Inaabangan namin ang inyong like at komento. Bumisita kayo palagi dahil ang Hubble ay channel na laging umuunlad.